maligayang panahon. Ubas at mansanas na kahon-kahon. Said na ang bulsa, pagod pa ang paa. Kahahanap ng regalong mura't maganda. Heto na naman ang ganitong panahon. Kundi kalendaryo ay maalat na hamon. Wala na bang iba, fruitcake na luma. Exchange cake na diary, chocolate at sabon. Wala na ba kundi panandalian saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya na hinimutan natin kung bakit may Pasko? Isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Napakadaling sabihin na Christmas is Christ. Pero yung kanta mismo na karirinig nyo lang, di ba? Naghahamon siya sa lyrics niya na ano pa talagang ibig sabihin ng panahon na ito? Ano ba itong pinaggagawa natin? Yun nga ang tinatanong nung kanta na yun. Napakinggan nyo ba? Gusto nyo paulit natin? So nagka-contemplate siya mabuti. Ano ba talaga yung meaning? Ano ba talaga yung ibig sabihin ng ganitong panahon? Napakadali nga kasing sabihin, napakadaling ibukas sa bibig na, ay tungkol yan sa Diyos, ang Christmas tungkol kay Christ. Pero sa totoo, mga kasama, ang dami-dami nating ginagawa kapag Pasko na nakaka-stress. Ang dami-dami nating ginagawa kapag Pasko na stressful, nakakapagod. Yes, Christmas can be stressful because of practices and tradition na hindi naman talaga connected sa Pasko. Kasi pag inisip natin kung party-party lang, kung mga group presentation lang, kung mga raffle at exchange gift lang, ano naman talaga ang connect nun sa Pasko? Kung doon lang natin i-connect ang lahat, kagaya nga ano sabi nung kanta kanina. Kaya yan ang ating paanyaya at hamon ngayong umaga. This is the invitation, this is the challenge for our reflection ngayong umaga na ito. Hanapin ang liwanag ng Pasko. Hanapin ang totoong liwanag ng Kapaskuhan. Yan ang ating sama-samang reflection ngayong umaga sa message natin na pinamagatang Christmas Kaliwanagan. O meron din tayong alternative title na Paskong Pagbabagong Loob. Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Father, marami pong salamat sa pagtitipo namin ito. Salamat sa lahat ng mga nag-aayos, mga nag-aabala. Salamat sa mga leaders ng kapatirang ito, ng iglesyang ito na ginagamit ninyo para maituloy itong mga gawain na ganito. Bagaman marami ng ibang mga nakapatong pa sa kabanalang balikat. Kaya hinihingi rin namin sa ganitong oras, sa ganitong sandali, bigyan niyo po kami ng inyong katahimikan. Bigyan niyo po kami ng inyong kapahingahan para naman makatuon kami sa inyong kalooban, o aming Ama. Gamitin niyo po yung aming pagsasama-sama para sa aming reflection in Jesus' name. So, ngayon wala munang mag-aabala ha. Tumakas muna tayo sa kabisihan ng Christmas. Tapos, maupo muna tayo, mag-rest muna tayo at mag-reflect together. Alright? Yun ang gagawin natin ngayon. Juan 3:2-3. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi o Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli o ipanganak mula sa taas, kasi yun naman ang dalawang ibig sabihin yan mula sa unang salita, ipanganak muli o ipanganak mula sa itaas. Malibang ipanganak muli o ipanganak mula sa itaas ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So ang pinapakahulugan ni Jesus dito ay doon sa punto na Nicodemus na paglapit sa kanya. Kasi lumalapit si Nicodemus, sabi, alam niyo po, balitang-balita yung kagalingan ninyo. Balitang-balita po na sikat kayo. Ang galing niyo raw mag-preach. Ang galing niyo raw magturo. At naghihimala pa raw kayo, ha? Nagbubuhay pa kayo ng mga patay, nagpapagaling ng may sakit. And Nicodemus, itong si Nicodemo ay tinutukoy niya yung kasikatan, yung popularity ni Jesus. Hindi yung essence ni Jesus. Kaya itong si Jesus, dumiretso sa punto. Nicodemus, no? Nicodemo, naliligaw ka ng konti. Dumiretso na tayo sa punto.
malibang ang tao ay maipanganak muli. Maipanganak mula sa itaas. Hindi niya talaga mararanasan ang Diyos. Juan 3:9-10. Paano po mangyayari yun? Sabi ni Nicodemo. Verse 10, sabi ni Jesus, sagot ni Jesus, guro ka pa man din ng Israel? Guro ka pa man din ng Israel, hindi mo maunawaan ang mga bagay na ito? Teacher ka pa man din? Leader ka pa man din ng church? Leader ka pa man din sa templo? Hindi mo nauunawaan yung sinasabi ko? Ang hamon nga kasi ni Jesus ay kailangang ipanganak na muli. Ang pagtukoy ni Jesus dun sa born again, hindi siya religion. Hindi religion ang tinutukoy ni Jesus sa pagiging born again. Ang pinag-uusapan ni Jesus dito, ang sabi niya ay, kailangang ipanganak muli. Meaning, magbago ng isip. Meaning, maghunos dili. Diba? Sa matandang Tagalog, maghunos dili. Diba? Magbago ng kalooban. Magbalik loob. Yan yung paborito kong translation ng born again. No? Magbalik loob. Magbago ng isip. Hindi lang siya tungkol sa religious activity. Ang sinasabi ni Jesus, ay nako, Nicodemo, ang dami mong tinutukoy tungkol sa akin. Hindi mo nasasapul yung punto. Magbago ka ng isip. Magbago ka ng kalooban. Nandyan ang susi para maranasan mo ang Diyos. Maranasan mo ang kaharian ng Diyos. Mga kasama, mga kaibigan, magkakaroon ng kaliwanagan ang Pasko kung ang Pasko ay para mas makilala, para mas maunawaan, para mas maranasan si Jesus. Nandoon lang talaga ang tunay na kahulugan, nandoon ang tunay na kaliwanagan ng Pasko. Kung tayo ay nakatuon sa pagdanas, pagkilala, pag-unawa kay Jesus. Kasi nga, again, nabanggit ko kanina, kung party-party lang at raffle-raffle, aanin naman natin yan. Bago matapos ang December, wala nang value. Malungkot na ulit tayo. And mind you, sa mga church nga, pinag-aawayan pa yung mga raffle na yan. Diba? Ilang taon na akong hindi nananalo. Diba? Pinagmumulan ng tampuhan. Diba? Ba't hindi nag-donate si ganito, si ganyan? Kasi nga, wala dyan yung essence. The essence of Christmas is about experiencing Christ. Para ma-experience si Jesus, kilalanin si Jesus. Unawain yung kanyang mga tinuturo. Marami nagtatanong, di ba ang Christmas ay Christian celebration? Bakit parang walang nagbabago? Bakit ilang Christmas ka na ba nagse-celebrate? Mga 10 Christmas po. O di 10 taon ka nang nagse-celebrate ng ganyan kasi minsan lang naman sa isang taon ng Christmas. So wala nagbabago. Tuloy parang nakakapagod. And to a point, nakakasawa. Kasi nga wala namang dagdag, walang umuunlad. Kasi kung celebrate ng celebrate, tapos wala naman yung diwa, sayang lang. Efeso 5:17. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang reflection, huwag kayong maging hangal. Do not be fools. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi maraming nasasayang, maraming napapagod, marami lang nai-stress dahil sa kahangalan. Pagka sinabi naman talaga natin yan, hoy, huwag kayong tanga. Sinasayang nyo ang inyong lakas, oras, panahon, no, yung inyong mga resources, kaka-celebrate nang wala namang essence. Baguhin ninyo ang inyong isip sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Do not be foolish. Know what the Lord's will is. May kaliwanagan ang Pasko, mga kapatid, kung ang Pasko ay nagbibigay ng kapahingahan. Christmas should give rest. Higit sa lahat, may liwanag ang Pasko kung ang Pasko ay nagbibigay ng kapahingahan. Christmas should give rest. Mateo 11:28. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano daw ang ministry ni Jesus? Magbigay ng kapahingahan. Yun naman ang talagang layo ng Panginoong Jesus. Yung mga nabibigatan, hindi lang yung nabibigatan sa buhay. Alam nyo, specifically pinag-uusapan to ni Jesus, yung mga nabibigatan sa relihiyon. Yung mga nabibigatan sa tradisyon ng relihiyon. Kung napapagod na kayo dyan, kung nananawa na kayo at nangangalay na kakapasan ng mga bigat na yan, pumunta kayo sa akin, narito ang kapahingahan na sa akin, sabi ni Jesus.
Christmas, kung ang Christmas ay nakatuon kay Jesus, dapat ang Christmas nakakapagbigay ng rest. Nakakapagbigay siya ng kapahingahan. Mga kasama, paano nyo malalaman kung ang diwa ng Pasko ninyo ay na kay Jesus? Gusto nyong malaman yung sagot niyan? Paano nyo malalaman kung ang Pasko nyo ay talagang nakatuon sa diwa ni Jesus? Tanungin nyo ang sarili. Magtanungan kayo sa pamilya, yung Christmas ba natin nakatuon pa kay Jesus? Gusto nyong malaman kung paano? Tanungin nyo ang sarili nyo ng ganito. Napapahinga ba kayo kapag Pasko? O nai-stress kayo? Umamin na kayo, naka-face mask naman kayo eh. Hindi ko kita yung sinasabi ninyo. Pero diba, it's a good checkpoint. Kasi nga, ang dami nating mga ginagawa pag Pasko na actually nakakapagod talaga. Diba? Kaya nga nabuo yung kanta na yun kanina eh. Eto na naman yung ganitong panahon, butas na yung bulsa. Ang sakit-sakit na nung pa ako, kakahanap ng regalo. Yung binigyan mo ng ka-exchange gift, galit pa sa'yo. Kung hindi siya ang galit sa'yo, ikaw ang galit sa kanya kasi lugi ka dun sa tinanggap mo mula sa kanya. Di ba? Parang ito rin yung mug na binigay ko last year, umikot pabalik sa akin. O, sinong victim ng mga ganyan? Taas ang kamay. Ay, wag na lang pala, wag na. Di ba? Alam niyo na kung sino kayo. Kasi nga, ang dami nating Christmas practices na hindi na nakatuon kay Christ. Ang hamon, mga kapatid, ang kaliwanagan na paanyaya ni Jesus. Ngayong umaga, hanapin ulit yung Christmas Jesus. Kapag wala sa diwa ang Pasko, Christmas is another tradition. Kapag hindi nakatuon kay Jesus ang Pasko, isa na naman siyang tradisyon na mini-maintain natin kahit wala naman talagang saysay. Diba, madalas kinikriticize natin yung ibang mga religion. Bakit sila nagpapapako sa krus? Wala, nakasanayan. Bakit sila naglalakad papuntang Quiapo ng nakapaa? Wala, nakasanayan. Bakit sila nagpipiesta? Wala, nakasanayan. Kala nyo sila lang? Bakit kayo nagki-Christmas party? Wala, nakasanayan. Ang dami-dami nating mga nakasanayan na lang na hindi naman pala connected. At yung stressfulness na yan, huwag niyong takpan ng katwiran yung stressfulness na yan na para naman kay Lord. Yung kapagod na yan, bigla lang dudugtungan sa dulo ng para naman to kay Lord. Dinamay niyo pa si Lord. Di ba? Wala naman talaga siyang kinalaman dyan. Mateo 13. Sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsasabi nito. Sabi niya, umalis na kayo at pag-isipan niyo kung ano ang kahulugan ng sinasabi talaga ng kasulatan. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kung hindi ang maging maawain kayo. Yung mga pag-mobilize ng mga solicitation, mga raffle prizes, wala namang kinalaman si Lord doon. Ano namang kinalaman ko dyan? Ito ang gusto ko. Maging mabuti kayo sa kapwa. Kung gusto niyo talaga ng diwa, ang hanapin natin yung maging mabuti tayo sa kapwa. Maging maibigin. Yun ang paulit-ulit na turo ni Jesus eh. Higit sa lahat, pag Christmas, alam niyo ang magandang iregalo, kapatawaran. Kung meron pa kayong mga hindi pinapatawad ng maraming taon na, nangangalay na rin ang mukha nyo, kakasimangot sa kanya pagka kasalubong nyo siya, regaluhan nyo siya ng kapatawaran. Regaluhan nyo ang sarili nyo ng kapatawaran. Yun ang magandang gift. Wala pang pagod. No? Walang pagod. Magbago kung na kayo. Sabi niyang ganun. Palitan ninyo ang inyong isip. Ang hamon ni Jesus sa diwa ng Pasko, magbagong loob. Yun ang totoong hamon ni Jesus. Yun ang totoong paanyaya ni Jesus. Kaya siya nagkatawang tao, kaya siya nagpakasanggol at dumanas ng kung ano-anong rejection at hirap dito sa mundo. Kaya niya ginawa ang lahat ng yon para iparating sa atin ang tunay na mensahe ng Diyos, magbagong loob. Malalaman niyo kung talagang nagbabago ang loob kung kayo ay nakakapagpahinga. May kapahingahan ng kalooban. May kapayapaan ng kalooban. Regaluhan ang sarili ng pagbabago. Magre-regalo na rin lang kayo sa iba, damay nyo na sa listahan ng sarili. At ano magandang iregalo sa sarili? Bigyan nyo ang sarili ng pagbabago. Pag sinabi natin, by the way, na magbagong loob, hindi lang ito yung maging active ka sa church, ha? Kasi pag kinokonek lagi sa ganun yung magbago ka na, umattend ka na ng church. Hindi naman lagi tungkol sa church ang pagbabagong loob. Hindi naman lagi tungkol sa religious activity ang pagbabagong loob. Pag sinabi nating magbagong loob, as in magbago ka ng ugali, baguhin ang ugali,
baguhin ang diskarte, baguhin ang pananaw, at yan ang daan para umunlad sa buhay. Kasi alam nyo mga kasama, gusto ng Diyos umuunlad ang buhay natin. Gusto ng Diyos na tayo ay nag-grow araw-araw. Yun ang gusto niya. Baguhin ang ugali, baguhin ang diskarte sa buhay, baguhin ang pananaw sa pang-araw-araw. Yun ang totoong pagbabagong loob. Hindi lang yung attend ka na ng Bible study next week, ha? Kasama yun. No? Kasama yun. Nakakatulong yun. Pero hindi lang dun yun. Mas kailangan ng pagbabagong loob sa pang-araw-araw na pamumuhay. Efeso 4, 23 hanggang 24. Sabi ni Pablo muli, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Palitan ninyo, sabi ni Pablo. Magbago. Hindi pwedeng yung itsura, hindi pwedeng yung pananaw, kung paano magsalita, kung paano mag-isip 5 years ago. Ganun pa rin. 5 years ago na yung lumipas. Pero mas nalulugod ang Diyos, sa totoo lang, pag nakikita niyang ang kanyang mga anak ay lumalago sa buhay. Tumatalino, lumalalim ang pangunawa. Yan ang mga kailangan. Dapat inormalize natin yan. Ang growth, pagbabago. And you know what, mga kasama, pati Pasko, baguhin. Pati ang Christmas, baguhin. Regaluhan ang kapwa ng bagong Pasko. Diba? Gusto natin, pag Pasko, di ba, bago ang regalo. Ayaw natin ng recycle. Kaya nga, bawal ang fruitcake pag Pasko. Kasi hindi naman kinakain. Iikot lang yan next year na naman. Gusto natin, bago ang regalo, di ba? Bigyan nyo ang inyong sarili, bigyan nyo ang mga kapwa ng bagong Pasko. At ano yung bagong Pasko na yon? Alisin na yung mga wala naman talagang connect. Alisin na yung mga ginagawa na ipinipilit na lang i-connect. Pero sa totoo, nakaka-stress. Nakaka-obliga lang kapag Pasko. Pwede naman tanggalin yun eh. Wala naman nagsasabi na bawal. No? Hindi, sa tingin nyo talaga magagalit yung Diyos kung mapapahinga tayo ng Pasko? Diba hindi? Matutuwa pa nga siya, kaya pwede natin bigyan ng isa't isa ng bagong Pasko. Paano? Huwag nang humingi pag Pasko. Sa totoo lang. Bigyan yung kapahingahan ng isa't isa. Huwag na kayo manghingi. Kung gusto nyo tumanggap, maghintay kayo na bigyan. Mas maganda yung binibigyan ka ng pusang loob kaysa yung kumakalabit. Di ba? Nakakapagod. Tuloy yung tao ay nagtatago sa totoo lang. Hindi nyo napansin, di ba? Pagka biglang nandito lahat, December 24, di ba? Ang sigla-sigla ng barangay. Biglang umaga ng December 25, baka alam mo walang tao sa barangay 227. Pero may tao sa loob ng bahay nun. Maniwala kayo. Bakit? Nagtatago kasi sila. Dahil pagka binuksan nila ang ilaw, maya-maya may kumakatok na. Gustong magpahinga ng tao. Ngayon na lang ang bakasyon. Hihingin pa yung pandesal, nakabibili mo lang, mainit-init pa. Kasi wala ka ibibigay eh. Di ba? Naoobliga ka. We can give each other a new Christmas. Pwede natin bigyan ng isa't isa ng bagong Pasko. Paskong nakakapagpahinga. Pasko na maluwag sa dibdib. At alam nyo ang isa pang paraan para tumanggap kayo. Sabi ko, di ba, gusto nyo tumanggap, maghintay kayong bigyan. Alam nyo ang isa pang paraan para tumanggap kayo, gumawa kayo ng mabuti. Pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi lang ng mabuti sa loob ng church, again, hindi lang to tungkol sa ministry. When we do charity, that's good, but also pag gumagawa tayo ng mabuting trabaho, tatanggap at tatanggap tayo. Yun ang talagang law, natural law ng Diyos. Maraming mga law na binabanggit ang mga preacher sa pulpito, imbento na lang. Pero alam nyo, ang totoong law, natural law. Parang gravity, di ba? Pag gravity, pagka umakyat ka, bababa ka. Kasi yun ang gravity. Alam nyo ang natural law na isa pa ng Diyos, pag nagtrabaho ka, aani ka. Pag nagtanim ka, magbubunga yan. Pag ginawa mo ang trabaho mo na mabuti, kikita ka. Natural law yun. So gusto nyo tumanggap, magtrabaho. Magtrabaho. Kawikaan, 14. Ang tao ay tatanggap ng nararapat sa kanya kung ano ang ginagawa niya, ang linaw-linaw. Ang tao ay tatanggap ng nararapat sa kanya kung ano ang ginagawa niya, mabuti man o masama.
Hindi lang yung masama ang inaani ng tao. Yun lang ang kadalasang naririnig natin eh. Yan kasi inaani niya yung kasamaan niya. Hindi lang Inaani rin ng tao yung kabutihang ginawa niya. Kaya meron kang makikita na, uy, ang talino mo naman, ang taas ng grade mo. Siguro binless ka ni Lord. Nag-aral yan, no? Nag-review kasi yan. No? Uy, kumita. Diba? Ang dami mo naman pera. Hindi mo kasi nakita kung hindi na natutulog yan, kakatrabaho. Hindi na kumakain yan, kaka-meeting. Kung saan-saan lupalop na napunta yan. Ang nakita mo na lang yung pag-abot niya ng envelope. Pero lahat ng yun nanggagaling sa mabuting gawa. Dapat silang maging example. Diba? Example sila, hindi hingian. Hingian ng inspirasyon. Huwag yun ang kubrahan, yung kanilang pinaghirapan. Kasi nga, pinaghirapan nila yun eh. Bigyan natin ng kapahingahan ng isa't isa ngayong Pasko. Ang tao, tatanggap siya ng kung ano yung nararapat para sa kanya. Lalo't higit yung mabuti niyang ginawa. So when someone is blessed, may ginawa yang tama. Gusto niyong tumanggap ng tama, gumawa ng tama. Binibigyan tayo ng Diyos ng napakaraming opportunity para lumago. God gives unlimited opportunities to grow. Lalago at lalago lang tayo. Lalaki ang ating pananaw, lalawak ang ating pag-iisip kung babaguhin natin ang ating pag-iisip. Nandun ang susi. Kaya nga ang paanyaya Christmas kaliwanagan. Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong, ano daw ang gagawin? Baguhin. Di ba? So laging bago ang tema. Laging bago ang tema, hindi yung ulit-ulit lang. Baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Nang sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Huwag niyo sundan yung ginagawa ng iba, sabi niyang ganon. Again, paulit-ulit ako mula kanina, hindi lang to tungkol sa church. Tungkol ito sa araw-araw na pamumuhay. Huwag niyo silang sundan. Magbago kayo ng isip. Baguhin niyo yung diskarte, yung pananaw ninyo. That way, sabi niya, pag ganyan ang paraan, mauunawaan niyo kung ano yung totoong kalooban ng Diyos, yung kalugod-lugod niyang kalooban. Mga kasama, hanapin natin ang Paskong may liwanag. It's about time. Pagkakataon na ngayon na bagong Christmas naman. Magpauso tayo ng bagong Christmas. At ano yung bagong Pasko na yon? Christmas kaliwanagan. Christmas kaliwanagan. Yan ang paanyaya ni Jesus sa ating lahat. Sa ganyang paraan, uunlad tayo, lalawak tayo. Hindi na lang tayo nagme-maintain ng tradisyon. Kasi hindi tradisyon ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin, buhay na buhay. Umuunlad, lumalago, nagpapanibago araw-araw. Ngayong Pasko, yan ang targetin. Yan ang i-wish list. Ang totoong Christmas, Christmas kaliwanagan. Christmas na nakatuon kay Jesus. Juan 14:6. Sumagot si Jesus at ganito ang sabi niya. Si Jesus to, nagsasalita. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So ang linaw-linaw ng sinasabi ni Jesus, walang makakarating sa Ama sa langit kung hindi dahil sa Kanya. Walang makakaranas ng kaharian ng langit kung hindi dahil sa Kanya. Hindi natin mararanasan ng langit dito sa lupa kung hindi tayo magpapaka-Jesus. Walang liwanag ang Pasko kung walang Jesus. Kailangan ibalik natin ang diwa kay Jesus. Ibalik natin ang Pasko sa diwang maka-Jesus. Doon tayo magkakaroon ng kaliwanagan. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, yan ang mga paanyaya ko sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ituon ang Paskong ito sa pagiging maka-Jesus. Tayo ay manalangin. Sa ilang saglit ng katahimikan, gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon na manalangin. Isa-isip yung mga aralin, hindi nyo man matandaan lahat ng punto ng pinag-uusapan natin, pero hayaan yung tapusin ng Diyos ang mensaheng ito sa inyo personally.
In some moment of silence, let the Lord complete this message. Lahat ng mga hindi nabanggit, lahat ng mga hindi nasabi sa message na ito, hayaan niyong ang Diyos ang kumumpleto na mensahe na yan sa inyong kalooban. Ama, hinihingi rin po namin sa pagkakataon na ito na hindi lang kumpletuhin ang inyong mensahe sa aming isip at puso. Hinihingi rin po namin, bigyan nyo kami ng tapang, bigyan nyo kami ng lakas ng loob, magbukas kayo ng pagkakataon para sa bawat isa sa amin na makaranas naman ng panibagong Pasko. Hinihiling namin, O Diyos, ang isang Pasko ng pagbabagong loob. Sa tulong po ninyo, sa tulong ng Espiritu at katuruan ng aming Panginoong Hesus, mas magkakaroon ng liwanag, buhay, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng kapahingahan ang aming Pasko. At sa mga biyaya, pagpapala na bigay nyo na ganito sa amin, kami po ay lalago pa, uunlad. Dahil ito ang gusto nyo sa amin. You want us to grow and to experience prosperity in life. You want us to experience the fullness of life. Yun ang gusto nyo para sa amin. Salamat, Ama, dahil yun ang kalooban nyo sa amin at ngayon po, binubuksan namin ang aming kalooban para sa isang Christmas kaliwanagan. Ito pong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus.